Isang dilubyo ng baha ang rumagasa at nanalanta kamakailan lang sa bansang China na sumira ng maraming ari-arian ng mga mamamayan at ilang buhay din ang pumanaw. At kahit napilit itong itago ng gobyerno ng China para hindi ito makita ng buong mundo, ay lumalabas at lumalabas pa rin ang katotohanan. Subalit, ano nga ba ang dahilan ng kaganapang ito? At sa videong ito, ating susubukan tingnan sa pananaw ng pangreliyon kung ano ba ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan ng China sa mga nakalipas na taon, kung bakit naging ganito ang sagot ng Panginoon sa kanila. Noong mga nakaraang taon, ang bansang China ay naglabas ng mga bagong panukala na ang layunin ay upang makontrol ang mga relihiyon sa kanilang bansa at kabilang na nga dito ang pagkontrol sa mga Kristiyano. And Christianity has emerged as the fastest growing. The Communist Party's religious affairs regulator warned party members to give up any religion they may be following. Further, it also warned that anyone in fresh search of faith will fail. At kamakailan lang, isang artikulo ng CBN News ang naghayag tungkol sa makabagong Biblia na ginawa ng bansang China, kung saan ang mga nakasulat at konteksto ng orihinal ng Biblia ay binago, dinagdagan, binawasan at pinalitan ang mga nilalaman nito ng mga ideolohiyang makakomunista at mga adhikaing susunod sa mga layunin ng nasabing partido. Update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. Chinese are no longer content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to prevent them from becoming. Ang China, na isa sa may malaking bilang ng mga Christians sa buong mundo, ay umaabot na rin sa bilang na 130 million at patuloy pa ang bilang nito sa paglaki, kasama ang mga dumadalo sa mga underground churches na tinatayang mas nahigitan na ang bilang kumpara sa mga miyembro ng mga komunistang partido ng gobyerno. At ang pamahalaan ng China, isang bansang komunista at hindi naniniwala sa Diyos, ay hindi natutuwa tungkol sa bagay na ito at ang pagkontrol nila sa mga simbahan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga CCTV cameras para mamonitor ang mga pagkilos ng kanilang mamamayan ay isa rin sa mga ginagawa nila ngayon. Sa Xinjiang Province sa China, kilala bilang isang maliit na Jerusalem dahil malaki ang bilang ng mga Kristiyanong namumuhay rito sa lugar. Kaya't ang gobyerno ng China ay nag-implement noong 2017 sa kanila na maglagay ng mga surveillance cameras sa kanilang mga simbahan, at ito'y naglalayon lamang sa gobyerno upang manmanan ang tao doon, at sinasabi na ang hakbanging ito ay para sa kaligtasan din at sa anti-terrorism precautions. We have algorithms that automatically recognize certain behaviors. If someone isn't wearing a mask, for example, we immediately detect this wrongdoing. Samantala, kasama na din dito ay ang pagsira din sa mga simbahan nila. Nakatulad nga sa simbahan na ito, ang Xiangyang Church na may kumpletong papeles at approval ng local government unit upang maipatayo ito noon, at galing sa mga donations na umabot ng $4.7 million, at ito ay naitayo sa loob ng 12 taon. Subalit ito'y dinimolish lang ng mga otoridad ng isang araw. Ang pag-uusig sa mga Kristiyano sa bansang China ay mas lalo pang umiikti ngayon sa pamumuno ni Xi Jinping. Si Pastor Wong Wei, isang kilalang Christian pastor, ay ikinulong ng 3 taon na ang nakakalipas at magpahanggang sa ngayon dahil sa kanyang manifesto na nagsasabi
Napagsisilbihan niya ang kanyang simbahan at ang Panginoon, subalit hindi ang gobyerno ng China. At bago pa magsimula ang giyera ng China sa pagitan ng iba pang malalaking bansa na mangyayari sa hinaharap, ang giyera sa pagitan ng relihiyon ay matagal nang ginagawa ng bansang ito, bagamat ngayon ay mas lumalala pa ang ginagawa ng komunistang pamahalaan. At isa rin dito ay ang pagpupuwersa sa mga mamamayan nito na unahin ang pagsunod sa batas ng kanilang pamahalaan at iisang tabi ang kanilang relihiyon. As for party members, they are expected to rise above spirituality. Quote, party members should be firm Marxist atheists. They are not allowed to seek value and belief in religion. Subalit, ang mga panggigipit at panguusig na ginagawa ng komunistang pamahalaan ng China sa mga Kristiyano ay mas lalo lang din nagpapalakas ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang China sa pamamahala ni Xi Jinping ay mayroong 10 taong proyektong layon na maibalik ang paniniwala ng kanilang mamamayan sa komunistang gobyerno na walang kinikilalang Diyos na kanilang pinapairal. Kaya maging ang mga bata na walang kamuwang-muwang ang isipan ay pinapapirma nila ng isang kasulatan na nagsasaad ng kanilang pagtanggi sa relihiyon, at ito ay isang paraan lamang ng pagbe-brainwash ng bansang China na ginagawa ng isang komunistang bansa upang makontrol ng kanilang gobyerno unti-unti ang kamalayan ng kanilang mga mamamayan na wala ng iba pang mas magandang panahon para simulan ang adhikaing ito kung hindi sa murang edad pa lamang ng mga kabataan. Children were forced to sign a form renouncing their faith in public. At ang pagpapakalat ng bulaang Biblia na ginawa mismo ng kanilang gobyerno. At dito sa libro na ito, naglalaman ng mga scriptures na hango pa rin sa Biblia, subalit binago ang konteksto. At ang pagpapakilala dito kay Jesucristo ay hindi bilang isang Diyos, kundi bilang isang tao lang din na katulad nating makasalanan, tulad sa nasasabi sa Juan na kanilang minanipula. Textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery, says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." Let's see. The first commandment, thou shalt have no other gods before me, except as required by Chinese law. Okay, that's weird. Thou shalt not kill, unless thou art killing rightists, counter-revolutionaries, running dogs, separatists, religious extremists, hostile foreign forces, etc. Etc.? What do they mean, etc.? Okay, what about the New Testament? The Lord is my shepherd, I shall not want. Anything except Marxism, Leninism, Mao Zedong thought, Deng Xiaoping. Hindi ba't nakakatakot ang kanilang kayang gawin? Hindi sila naniniwala na may totoong Diyos, kaya hindi din sila natatakot sa implikasyon na idudulot nito sa kanila dahil ang kanilang paniniwala ay hanggang dito lang sa mundong kanilang ginagalawan, na andi dito sila sa lupa upang maghari at pagharian lamang ng kanilang kasakiman sa kapangyarihan ang kanilang bansa. Na hindi rin naiiba ang ginagawa nila sa ginawa noon ni Satanas upang iligaw ang lahat ng mga naniniwala sa Panginoong Diyos na lumikha ng lahat at kay Jesucristo at sa kaligtasang ihatid niya sa atin. Kaya't gumawa siya ng iba't ibang uri ng relihiyon na meron tayo ngayon upang pagwatak-watakin ang dati isang paniniwala. Mga relihiyon na kung uusisain mo ay hinango din ang nilalaman sa ating banal na aklat na Biblia. Ngunit binabago ang pagpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo dahil alam nila na siya ang sentro ng ating pananampalataya. Na isang halimbawa na rin ay ang Quran ng relihiyong Islam na binago ang pagpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo upang magpakilala ng ibang tao sa katauhan ni Muhammad na siyang kumakatawan ngayon sa kanilang relihiyon
at kanilang sinasamba na tuluyang naglayo sa paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ang Buddhist na isa rin pangunahing reliyon sa China na may pinakamaraming bilang din bukod sa ibang karatig bansa sa Asia. Ang relihiyong ito ay walang pinaniniwalaang Diyos, bagkus ang sentro ng kanilang pinaniniwalaan ay tumutuon sa pagkakaroon ng buhay na payapa at kahinahunan sa pamamagitan ng pagme-meditate hanggang makamit ang enlightenment na siyang sinasabi ng kanilang founder na si Siddhartha Gautama na isa lang din namang tao. Nakatulad ngayon sa ipinakikilala ng bulaang Biblia ng China na ipinapakalat ngayon sa kanilang bansa at mas lalo't higit sa mga bata upang mabasa ang mga nilalaman nitong kontekstong sasalungat sa pananaw ng katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay isang Diyos, nagkatawang tao at tinubos ang ating mga kasalanan at babalik upang tayo iligtas sa huling pagkakataon. At bukod dito, ang Xi Jinping regime ay gumagamit na ng modernong pamamaraan para makontrol ang mga mamamayan sa pagpunta sa mga simbahan kung saan pinipilit nila mag-register ang mga mamamayan. Todd, China has been doing something disturbing, another disturbing element when it comes to religious, really crackdowns. They have an app that they're asking people to register on. Tell us a little bit about this. Well, this spring in Henan province, they rolled out an app to get approval to go to any kind of religious service. And so what that means is you need to have the app on your phone. You need to pre-register in order to go to a religious gathering. Give the Chinese government all of your information. Tell them who you are, where you live, your ID information, and so forth. And then get approval to go to a religious gathering. And so if the authorities come into a church service, now this would only be a registered church service, because if you're in a house church, it's all illegal. There is no permission for that. So if the authorities come into a registered church service, they simply ask everyone, hey, pull out your phones, open up the app. We want to see, did you sign up beforehand? Did you get approval before services? That would be success for them. If it works in this one province, it's very easy to see it spreading throughout China. We saw very similar app-based control during COVID. The Chinese people had to register. They had to have a green check. At ano ang nagtutulak sa bansang China para gawin ang mga bagay na ito? Kapangyarihan. Kapangyarihan na magkokontrol ng lahat dahil ang relihiyon ay kumakatawan sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala at parte ng ating mga ginagawang mga desisyon sa ating pang-araw-araw na buhay, na kung saan ang ating pakikitungo sa ibang tao minsan ay nagbabase rin sa kanyang relihiyon. Kaya't napakahalaga bilang isang tao at Kristiyanong naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na may kapal, na huwag tayong padadaig sa lahat ng panggigipit, gaano man ito magiging mahirap, sapagkat ang kaligtasan natin ay nasa paghihirap na katulad ng naranasan ng ating Panginoong Hesus nung siya ay hinusgahan ng tao ng mga Pariseyo, na sa kabila ng lahat ng kanyang pagmamalasakit at pangangaral sa tao, sa kabila ng kanyang mga kamangha-manghang himala at pagpapaintindi sa tao na may totoong Diyos na buhay na nakakakita ng ating mga ginagawa, ay nilibak pa rin siya at inusig sa kasalanang hindi naman niya ginawa, na ngayon siya ay ginagawa ng komunistang bansa, lalo sa mga taong naniniwala sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagsasabi rin sa atin sa Timoteo, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Aalalahanin mo si Hesukristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko, ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Hesukristo. Kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo.
Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. At sa Juan, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Aalalahanin ninyo ang sinasabi kong ito, walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. At tulad din sa sinasabi sa Timoteo na ang Panginoong Hesukristo ay iginapos at nagpakasakit para tubusin tayo sa kasalanang gumagapos din sa atin upang tayo mapatawad ng ating Panginoong lumikha ng lahat ng Diyos Ama na sa lahat ng kasalanang ating ginagawa dito sa lupa ay may naghihintay pa rin kapatawaran sa atin. Basta tayo maniwala sa kaligtasang ihatid sa atin ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang bugtong na anak, at ihingi ng kapatawaran ang lahat-lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Simulan na nating isuko ang lahat sa Kanya dahil ang Kanyang pagdating ay nalalapit na at ang araw ng paghukom ay masasaksihan na nating lahat. Ang salita ng Panginoon ay hindi maigagapos kailanman. Kaya kahit pa pagbalik-baliktarin ang mga nasusulat sa Biblia at manipulahin ang nilalaman nito, ito'y mangyayari at mangyayari pa rin sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo at banal at walang hanggan. At gaya rin ng ibinigay sa ating pahiwatig ng Panginoong Hesukristo sa Timoteo, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo nang walang ituturo, kundi ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang nagaganap ngayon na paggigipit sa mga tagasunod niya ay lumalaganap ang lalo, at ito'y hindi lang sa bansang China, kundi sa marami na ding mga bansa tulad sa India. Subalit huwag po tayong panghinaan ng loob sa ating pananampalataya. Bagkus handa po natin ang ating mga sarili sa mga marami pang magaganap dahil ito'y nahayag na sa atin na mangyayari matagal ng panahon. Ngayon na po ang tamang panahon para muling kilalanin ang ating nag-iisang magliligtas sa atin sa lahat ng kaguluhang nakatakdang maganap. Walang ibang paraan sa ating kaligtasan kung hindi ang pagtawag lang sa kanyang pangalan, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Ang pangalan niya ay Hesukristo. Kilalanin po natin at mabuhay tayong kasama niya. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat pong muli at kayo po ay nakaabot sa dulong bahagi ng ating video. At ako po ay lubos din nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsasubscribe sa ating mamunting channel. Maraming salamat po. Hinihimo ko po kayo na atin pong basahin ang ating Biblia dahil wala pong tamang oras para sa ating kaligtasan kung hindi ngayon na. Dahil tangi ang Panginoon Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan lang ilalagi natin dito sa lupa para upang magsimula na rin nating papasukin ang Panginoong Hesukristo sa ating araw-araw na buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Maraming salamat pong muli. Papuri sa Panginoon Diyos sa kaitaasan. God bless po. Sa pahayag, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat ay daragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito.
Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Which is China's largest river. The dam has now collapsed because it could not handle the floodwaters, even as voices from the ground confirmed the impending crisis. China managed to hide the dam collapse at Guangxi, and it was not half as big, the Three Gorges Dam. The Three Gorges Dam is a very big deal, and saving it is a matter of national prestige, with authorities now neck-deep in trouble. Dams are China's strategic card, but they are failing before China even has a chance to play them. China has as many as 94,000 dying dams, with most of